Good evening mga kaloyalista. Ito po ang inyong lingkod, si Boy Misterio. Pag-uusapan po natin ngayon, no, tungkol po ito sa Red Sea. Ito pong Red Sea, ito po yung dinadaan ng mga commercial vessel eh. Diyan talaga sila tumatawid. Ngayon, dito sa isang article ng CNBC.com, nakalagay dito, basahin ko po sa inyo, no. Fears of prolonged Red Sea shipping crisis fuel inflation fears as oil retail cargo delays rise. Yung baka ma-delay gawa ng crisis diyan sa sa Red Sea. Kasi nga naman pag nagkaroon ng mga delay yung mga shipping lines, maantala yung delivery, may tataas ang bentahan na naman ng langis sa world market. At sigurado maapektuhan na naman tayo. So talagang pagka ganitong sitwasyon diyan sa Red Sea, pag yung pag-hijack diyan nagtuloy-tuloy diyan sa Red Sea, at hahanap ng ruta yung mga ibang barko para wag makadaan diyan. Pag umanap ng ruta yun, medyo mas malayo ang ruta nila. Kaya yung mga presyo ng bilihin, maaring tumaas yan. Kasi mag-iiba yung kanilang ruta. Kasi yung Red Sea, yan ang malapit na tawiran ng lahat ng mga vessel, lahat ng kinakalakal na vessel sa buong mundo. Diyan tumatawid. Yung mga cargo ship, at saka yung mga oil tanker diyan ang daan. Pag yan nagre-route diyan, asahan natin maapektuhan ng presyo na naman ng mga bilihin. Kaya nga ang Amerika tsaka yung UK hindi papayag na ganyan ang mangyayari. Kaya talaga nagkakaroon sila ng airstrike sa Yemen at sa Houthi. Kasi ang maapektuhan yung pandaigdigang kalakalan. Kagaling lang natin sa pandemic, di ba? Nakaka-recover pa lang yung buong mundo. Eto na naman sila, nanggugulo dyan sa Red Sea. Kasi itong yung may tinatawag tayong world trade, di ba? World trade. Ito yung pangkalakalang ng buong mundo, nagpapalitan ng mga kalakal, ng mga produkto. Tayo kasali tayo diyan. Ngayon, pagka nagkaroon ng ng nanggugulo dyan sa Red Sea, ang nasasakripisyo yung mga barkong dumadaan dyan. Ngayon, pag nangyari yun, patuloy ang pang-hijack nila dyan, maapektuhan yung mga kalakal nga, di ba? Yung mga bilihin, talagang tataas ang presyo. Tuloy ko po yung basa, sa mga key points na nangyayari dun sa Red Sea. The shipping diversion due to the Houthi rebel attacks are widespread, with 90% of container ship traffic bound for the Suez Canal being rerouted, according to Quinhy, plus Nagel, and retail giants including Walmart needing to make alternate cargo shipping plans. The world's biggest shipper, MSC, ito yung MSC, yung pinakamalaking shipping lines, yung Mediterranean Shipping Company, alerted clients of additional rate increase for some container traffic to the US starting February 12, while shipping company Honors Lane said it expect the Red Sea situation to last up to 6 months, possibly even a year. Nako, medyo matagal pa pala talaga. Ay, nako po. Yung Walmart sa US yung isa yung pinakamalaking pamilihan doon sa US, na maapektuhan sila So magkakaroon talaga ng price increase. Kasi 90% ng container ship bound for Suez Canal magre-route. Ito yung sinasabi ko kanina pag nagre-route, talagang maapektuhan ng presyo.
At magsisimula yan sa February 9. Maaaring ngayon hindi pa natin naapektuhan, pero 'pag tumagal yan 6 months to 1 year, mararamdaman na rin po natin yan ng tayong maliliit na bansa. Kaya sana 'wag naman umabot sa gano'n, masugpo na kaagad yung ng US tsaka ng UK etong mga kalokohan ng Houthi, Yemen 'no. Dahil talagang ano 'no, maraming aaray dito na bansa sa ginagawa nila. Ito po, tuloy ko pa ulit yung basa ko 'no. The ripple effects of the Red Sea diversion have expanded into the energy markets, and despite repeated attacks on Houthi rebels by the US and allies, shipping experts say the crisis may linger for months and lead to a cargo container supply crunch. So far, it almost seems that the Houthi attacks are just increasing, said Bendik Walden Nightingale, a shipping analyst at Clarksons Securities. Kaya itong US tsaka yung allies nila, yung UK, talagang patuloy ang pagpapadala ng puwersa do'n 'no, diyan sa Red Sea 'no. Kasi hindi birong kaguluhan 'to. Kaya tuloy-tuloy ang pagpapadala 'no. Merong by sea, merong by air na deployment. Kasi talagang 'to seryoso 'no. Kasi yung yung trading ang maapektuhan dito, yung trading. Kumbaga pangkabuhayan ng kada bansa, economic 'no. Maapektuhan ng inflation rate nito 'pag tumagal 'to ng tumagal 'no. Alam naman ng yan, ng gobyerno natin na 'pag tumagal 'to, maaari tayong maapektuhan. Hindi maaari at talagang maapektuhan tayo. Kaya sa palagay ko, naghahanda na rin ng ating mahal na pangulo para dito. Pero sana 'wag umabot sa gano'n matigil na 'tong kaguluhan diyan, masugpo. Kasi sa taas ba naman ng bilihin ngayon, kahit na nag-i-stabilize naman, 'pag nangyari 'to madadagdagan na naman. 'Wag na sanang tumagal 'no. Kaya dapat dito ay matinding prayers 'no, para matigil na 'tong kaguluhan diyan sa Red Sea 'no. Para hindi na 'to humaba o tumagal man, mag-pray tayo na matigil na 'to. Para tumuloy ang lago ng ekonomiya ng buong mundo. Kasi hindi katanggap-tanggap itong mga ganitong nangyayari, 'no. Kawawa yung mga anak natin, pamilya natin 'pag nagtuloy-tuloy 'to. Kaya mag-pray po tayo na matigil na 'to, kaguluhan diyan sa Red Sea. Hanggang dito na lang po at ito po ang inyong lingkod, Boy Misteryo.